Ito ay isang imitasyon na inihahandog naming mag-aaral galing sa Copernicus. Masasaksihan natin ang isa sa pinakamamahal na tradisyon nating mga Pilipino tuwing panahon ng Kapaskuhan, ang istorya ng kapanganakan ng ating tagapagligtas na si Jesus. Hinihiling po namin sa inyo, mga minamahal naming manonood at kaibigan, ang inyong kooperasyon sa pamamagitan ng masuring pagninilay upang maunawaan natin ng lubos ang gustong iparating sa atin ng bidyong ito. Masaya nawa tayo at muli maraming salamat sa inyo. Isinugo ang anghel na si Gabriel sa isang bayan ng Galilea na kung tawagin ay Nazareth. Ipinadala siya sa isang berheng na katakdang ikasal sa isang lalaking mula sa angkan ni David na ang pangalan ay Jose. Maria ang pangalan ng berhen. Lumapit sa kanya ang anghel. Magalak ka babae, sapagkat ikaw ay pinagpala. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa lahat. Subalit, lubhang ikinalito ni Maria ang sinabi ng anghel. Inisip niya kung ano ang kahulugan ng pagbating iyon. Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya ay tatawagin mong Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Ngunit papaano ito mangyayari kung ako'y isang hamak na berhen? Bababa sa iyo ang banal na espiritu at lilimlimang ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't ang isisilang mo ay banal at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyayari sa akin ang iyong sinabi. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na nagagalak sa iyong pagdalaw. Nagpakita sa akin ang anghel ng Panginoon. Ako raw ay magdadalang tao at magsisilang ng isang lalaki. Masaya ako para sa iyo, Maria, naway mangyari ang plano ng Panginoon para sa kaligtasan ng kanyang bayan.
Nanatili si Maria kay Elizabeth ng mga 3 buwan at pagkatapos ay umuwi. Si Maria ay ipinangako na ikakasal kay Jose, ngunit bago ang pagsasama, siya ay natagpuang buntis sa pamamagitan ng banal na espiritu. Dahil tapat si Jose sa batas ngunit ayaw niyang ilantad siya sa kahiyan ng publiko, naisip niyang hiwalayan siya ng tahimik. Ngunit pagkatapos niyang pag-isipan ito, nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon sa isang panaginip. Jose, anak ni David, huwag kang matakot na iuwi si Maria bilang iyong asawa. Bakit ko siya kukunin bilang asawa ko? Magkakaanak na siya sa ibang lalaki. Jose, ang ipinaglihi sa kanya ay mula sa banal na espiritu, magkakaroon ng anak ng Diyos si Maria at tatawagin mo siyang Jesus, dahil ililigtas niya ang kanyang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Kukunin ko siya bilang aking asawa at mamahalin ko siya hanggang sa huli. Maria! 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 Jose, may pagtatapat ako sa iyo. Nagpakita sa akin ng isang anghel at sinabi sa akin na lulukubin ako ng espiritu at magsisilang ako ng isang sanggol na ang ngalan ni Jesus. Pamanhin, Maria. Alam kong napakahirap ng ating kalagayan. Ngunit kailangan natin magtungo sa Bethlehem. Jose, huwag kang mangamba dahil sasamahan tayo ng Panginoon sa ating paglalakbay. Ngunit habang sila ay naglalakbay, ay inabutan si Maria ng kanyang kapanganakan. Sandali na lamang, Maria. Tayo ay hahanap ng matutuluyan. Sa unang bahay ay ipinakita na nais nilang patuluyin ang mag-asawang Jose at Maria, ngunit walang bakanteng lugar sa kanilang tirahan. Ano pong kailangan nila? Kami po ay nagbibigay galang. Nais po sana naming manuluyan. Tila manganganak na po siya. Kami po sana ay inyong pahintulutan. Pasensya na. Gustuhin man namin kayong patuloyin, ngunit sa amin magkakapalit pa lamang ay kulang na ang espasyo ng aming tahanan. Malayo po kami nagbuhat sa Nazareth na aming bayan. Nagtungo rito at nagpatala ayon sa kay Cesar na atas. Ang pagod namin ay 3 araw at gabi nang sasanggol sa aking sinapupunan. Inyong tahan at puso'y iyong buksan. Sana kung dito ay may lugar, subukan niyo na lamang magtanong-tanong sa iba. Paalam po, among Maginoo. Sintang Maria, paano na tayo? Jose, huwag kang matakot. Ang Diyos ay hindi nakakalimot. Isipin niyo at huwag kayong matakot. Ang Diyos ay hindi nakakalimot. Sa ikalawang bahay naman ay pinakita na hindi ibig magpatuloy ng may bahay dahil abala sa paglalaro ng baraha.
Aba, tila may ilaw pang bukas. Halina't subukan natin tumawag. Tao po, kami mawalang galang. Huy, may tumatawag ata sa pintuan. Huwag kang magulo, matatalo ako. Mabuti pat ikaw na lamang tumingin. Abay, may ginagawa ako rito. Ikaw na, Nel. Ang ingay-ingay, hindi kami makapaglaro ng maayos. Pag-buksan mo na, tanungin mo kung anong kailangan. Oh, anong kailangan nyo? Mga istorbo. Magandang gabi po. Ako po at ang aking asawa na nagdadalang tao ay nangangailangan ng matutuluyan ngayong gabi. Kahit saan man pong sulok, sa amin inyong pagkaloob. Hindi ko kayo maaaring patuloyin dito. Umalis na kayo, mga istorbo. Halika aking tanging sinta, at baka may iba pa tayong makita. Tayo ay pagod na, ngunit patuloy pa din tayong maghanap. Ang Panginoon ay sadyang ang kailingap para sa mga taong nagsusumikap. Sa ikatlong bahay, ipinakita na ayaw silang patuloyin ng may-ari sa kadahilan ng may nagaganap na kasiyahan. Kagandang bahay o iyong tignan. Mabuting puso, sana'y nandyan. Tao po! Tao po! O bakit? Ano pa kailangan nyo? Dede, sino ba yan? Hinaharap ka na dito sa loob. O maawain mong may bahay. Kami sana'y manunuluyan. Aba, may panauhin ka pa pala. Lika dito pare, tumagi ka muna. Among pakiusap ko lamang. Sintang asawa ko'y tila manganganak na. Kinakailangan namin ng matutuluyan ngayong gabi. Makikituloy? Hindi maaari. Mahal na Ginoong may bahay, kami sana ay tulungan. Asawa ko ngayon, kaagapay, kami sana ay manuluyan. Ako ay inyong patawarin, ngunit bahay ko'y puno na rin. Aking may aalok na lang, tahanan ng hayop man din. Maraming salamat, Ginoo. Iyon ay malaking tulong. Halika, sinta. Ika'y pagod na. Agad na inalalayan ni Jose si Maria sa sabsaban. Diyos ko, salamat sa biyaya. Habang nag-uusap ang dalawang pastol, ay kinausap sila ng isang anghel. Mga pastol, magbangon, salubungin si Jesus. Isinilang siya sa Belen, inyo siyang sambahin. Ano ang ating gagawin? Puntahan natin ang sanggol. Kalong-kalong ng iyong ina, munting sanggol. May ningning ang iyong mga mata, patiin mo ba? Kay raming naghihintay sa'yo, nananabik, nag-aabang ng pagsilang mo, mga pastol. Sa sabsaban ay Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak upang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan.